Alright guys, welcome dito sa ating AutoCAD 2026. Nasa chapter 5 na tayo, Hatch Patterns and Gradient. And before we start, allow me to read the following learning objectives. So dito sa chapter 5, we're going to discuss hatch fundamentals, picking patterns, picking area or objects to hatch, adjusting scale and orientation, working with hatch patterns, gradients, and solid fills. Okay, so let us start. Currently, naka-open yung aking chapter 5 template. So, basahin natin dito sa first part. Hatch fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill, or user-defined pattern. So, ang hatch daw natin, kung makikita nyo dito sa example, ay nag-fill ng enclosed area or selected objects. Pwedeng hatch pattern yun, solid fill, or even custom or user-defined pattern. So, ang shortcut natin dyan ay H, and then makikita natin yung hatch dun sa home tab ng ribbon, draw panel, and ito siya. Just below the ellipse command. And pagka kinlik nyo tong drop down, pwede kayo mamili between hatch, gradient, or even boundary. And then kung sa keyboard naman, just type H and then press enter. Okay, so examples, hatch patterns, ito yung mga default natin. We have the AR or architectural concrete, architectural sand, brick, and earth. Now, if I select one of the pattern, itong architectural concrete, makakita tayo sa ribbon ng tinatawag na Hatch Editor Contextual tab. So, andyan yung mga boundaries panel, pattern panel, properties panel, hanggang dito sa Close Hatch Editor. Pwede kayong mag-modify ng hatches aside from the properties palette. So, ito, Control 1, Properties Palette. Okay? So, dito, if I select more than one hatches, select ko yung 4. So, after I selected 4 of the hatch patterns, pwede ko silang sabay-sabay na i-adjust dito sa Properties. Let's say, yung hatch transparency nila. So, pwede kong i-adjust na ganyan. So, gamitin nyo lang yung slider. And then, so, I'll press escape. Halimbawa, sinagad ko dito sa 90. I'll press escape. So, yan na yung magiging appearance. And then, I'll select all 4. Again, balik ko sa 0, transparency. How about the angle? So, kung mapapansin nyo, nagbabago din yung value or yung angle niya. Pwedeng gamitin yung sliders or pwedeng i-type dito yung desired angle. Okay. So, para makita nyo maigi, palaki natin yung tinatawag na hatch pattern scale. So, if I click the arrow up, so kung mapapansin nyo, madadagdagan or lalaki yung scale ng mga hatches natin. And then, pagka-arrow down, delete naman yung scale nun. Now, pagdating sa angle, ayan, mas kapansin-pansin yung pagbabago ng angle kapag mas malaki yung scale. Okay. So, ibabalik ko sa angle 0 and then sa scale of 1. Enter. So, and then I'll press escape. And punta tayo dito sa next section natin. Fill command at saka fill mode system variable. Okay, unahin natin yung fill. I-zoom out ko lang ng konti . So, fill, ita-type natin yung fill and then press enter. Now, if you want to turn on or off the fill, halimbawa, currently naka-turn on yan. If you want to turn it off, ang mangyayari dyan, so if I type off, enter, baka sabihin nyo, wala namang nangyari.
So, ang fill is, ino-off niya yung hatch fill natin or yung nakikita nyo dyan sa screen. Bakit po wala nangyari nung ino-off natin? So, mangyayari lang yon or makikita nyo lang if you regenerate your drawing. So, type RE or REA, enter. So, ayun. Naka-off na yung hatch patterns natin. Now, if you want to go back dun sa hatch patterns, if you want to display, just type again fill and then choose on. And then again, type REA, enter. Para sa regen all or regenerate. Now, how about the fill mode? Ano naman yung ginagawa ng fill mode? So, if I type fill mode, enter. So, it's either you type a value of 1 or 0. Parang ano lang, parang fill system variable lang din. Currently, naka 1 yan. And if I type 0, enter, and then type RE or REA para sa regen, ganun din yung effect. And then press or type fill mode ulit, enter, and then go back to number 1, enter, and then regen. So, ayun. Yan yung mga system variable na pwedeng mag-display or pwedeng mag-hide sa hatch patterns. Okay. So, next section, ipapan ko lang pataas. So, kung makikita nyo dito, we have the different method of selecting object na lalagyan natin ng hatch. We have the pick points and select boundary objects. Ngayon, ang gagawin natin dito, if you want to have a copy of the geometries, ito, dun sa may template, zoom out ko lang, ito sa may bandang kanan, pwede nyong kopyahin dito. Okay, so dito tayo sa pick points and select boundary objects. Now, we're going to use the ANSI 31 scale of 25 na hatch pattern. So, I'll type age, enter. Tapos, unahin natin yung pick points. So, click nyo tong pick points. So, pansinin nyo, nagbago yung mouse pointer natin. And, piliin natin yung ANSI 31 pattern. Paki-click. And then, pagawin daw yung angle from 1, gawin natin 25. Enter. Tapos, naka-pick points tayo. Kaya, ipipick natin yung loob ng triangle. Pero, sa labas dapat ng square. Nakita? Ayan. So, zoom in ko ng konti, loob ng triangle, labas ng square. And then, click. And then, press enter to terminate na command. So, ganun yung pick points. So, na-detect niya na merong enclosed area dun sa loob ng triangle. Now, how about yung select boundary objects? Ito. So, pagka-select boundary objects, I'll type H ulit, enter. I-click nyo tong select. And then, pansinin nyo, yung mouse pointer nyo from crosshairs naging pick box. Now, you are prompted to select objects. At ang gagawin natin ay isa-select natin yung loob ng triangle. So, ayan siya. So, regardless kung may object dun sa loob ng triangle, iba-bypass niya yun or i-ignore niya yun. Now, ano naman tong remove options? Kung gusto nyo nang maging ganito sa una, gamitin nyo yung remove options, i-click nyo yung square sa loob. O, ayan siya. Okay? Ganun yung remove options. So, I'll press enter. And then, punta tayo sa next section natin. Select boundary object and exclude natin yung text from hatching. Okay, again, meron akong gagawin dito sa bandang baba. I'll type H ulit, enter. Select boundary object. Ganun din, select ito, select boundary. I'll click the triangle. So, nadamay yung text, di ba? And then, I'll press enter. And then, I'll press enter to repeat hatch.
And then, I'll select the triangle dito sa kanan. And then, this time, i-exclude natin yung text from hatching. So, ang gagawin nyo lang, isa-select nyo mismo yung text dun sa loob. Ayun. And then, press Enter to terminate the command. Now, see the difference dun sa dalawang hatches natin. Isang select bound or parehong boundary object, but yung isa, hindi natin in-exclude yung text, and then yung isa naman, in-exclude natin yung text from hatching. Okay, next. So, dito tayo sa retain boundary objects. Now, I have 3 different boundary conditions dito. Merong don't retain boundaries, merong polyline, at merong region. Okay. So, umpisa natin dun sa don't retain boundaries. So, meron akong pare-parehas na polyline dyan. If I hover, ayan, makikita nyo polyline. Pero dito, walang nakalagay na polyline. Dito naman, ang nakalagay, polyline, at dito naman, region. So, yun ang gagawin natin. From hatch command, age, enter, i-click natin tong boundaries panel, expanded. Ayun. Unahin natin yung by default, nakaset na sa don't retain boundaries. Okay? So, either select boundary objects or pick points yung gamitin nyo. So, select boundary objects, click, and then press enter. And then, pansinin nyo, polyline pa rin yan. Tapos, pagka dinilit natin yan, walang secondary polyline na nakalagay doon. Ibig sabihin, hindi niya ni-retain yung boundaries niya nung hatch. Ngayon, if I type age again, enter, and then select boundaries panel, expanded, retain boundaries into polyline, and then isa-select ko to, or pwede kayong gumamit ng pick points kung gusto nyo. Ayan, pick points, enter, or click, and then press enter. Now, pansinin nyo, merong kulay cyan na polyline dyan. So, if I select this polyline, and then, i-move na lang natin move. Ayun, nakita? So, ayan. So, yung hatch natin, meron siyang boundary na polyline. Ayun. Ito yung original natin na object, di ba? Ayan, polyline. Tapos, ito, yung hatch natin, meron siyang boundary. Okay? So, I'll control Z. And then, last, yung region, age, enter. Boundaries, click. Click na yung drop down. Retain boundaries, region. And then, click inside. And then press enter. Now, if I select the outside, ayan, and then move, ayun, susunod yung hatch pattern natin, di ba? Kasi, meron siyang region boundary. Okay? So, yun yung 3 options on how to set or retain boundary objects. Okay, next, dito tayo sa hatch patterns pa rin tayo, pero magta-try tayo ng iba't ibang hatch types. Ito. And, i-access natin yung properties panel ng hatch creation contextual tab. Okay, let us continue. So, if you want to create the object, ang sukat nun ay 1000 by 1000 units. I'll type age, enter. Tapos, tingnan natin sa pattern, ANSI31. So, ANSI31. And then, click natin inside. And then, enter. So, boundary region tayo. So, balik natin sa I'll control Z to undo. And then, age, enter. Balik natin sa default. Boundaries. Do not retain boundaries. And then, click uli natin sa loob. And press enter to terminate. Now, for the second object, solid daw, kulay red. Age, enter.
Sa properties, properties, dito tayo mamimili sa pattern or hatch type. So, click nyo itong drop down, solid daw. And then, dun sa pangalawa, we have the hatch color. Click nyo yung drop down and then choose red. And then, click inside. And then, press enter. And then dito, sa gradient, we have gr_linear. Pwede tayong mag-command actually ng hatch, age, enter, or pwedeng GD para sa gradient. So, subukan natin yung GD. Enter. Now, yung ating default ay, ito, GR linear. Tama. And meron tayong color blue para sa gradient color 1 and color yellow para sa gradient color 2. So, pwede na nating i-click dito to preview the gradient. Click and then press enter. And then dito sa pang-apat, sa dulo, we have the user-defined. User hatch scale is 100. So, I'll type H, enter. Saan makikita yung user-defined? Dito sa hatch type, click nyo itong drop-down and then user-defined. Tapos, meron tayong nag-iisang user dito na pattern. And then, sa hatch scale, iset down natin ng 100, enter. And then, click inside. And then, press enter. So, hindi na natin binago yung kulay kasi from previous color, red itong sa solid. So, na-adapt na rin or na-apektuhan na rin yung user-defined natin. Okay. So, more on hatch properties. Tingnan naman natin yung iba't ibang hatch scales natin dito. So, para sa architectural concrete, we have the hatch scale equal to 2. Age, enter. Now, pick internal point or pwede kayong mag-select object. AR-concrete. Baguhin natin yung hatch type into pattern. And then, i-click nyo tong arrow down na mayroong dash para makita nyo yung multiple list ng hatch pattern natin. Ito yung kailangan natin, AR-concrete. And then, baguhin natin yung scale into 2. Enter. And then, click inside or just click select and then click the boundary. Enter. Now, for the architectural sand, age, enter. Drop down or yung list. And then, ito yung architectural sand. Click. And then, pwedeng mag-pick points if you want. And then, hatch scale is equal to 2. So, click nyo to. And then, press enter. Now, for AR-brick, press enter to repeat hatch. And then, click nyo tong brick or may AR pala sa unahan. So, click nyo tong drop down ulit. So, kung mapapansin nyo, naka-arrange into alphabetical order to. So, AR-brick. Parang okay. So, wala dapat AR sa unahan. So, ito, let us choose brick. And then, hatch scale is 10.24. 10.24. Pwedeng may decimal point, Enter. And then, click inside. Enter. So, ito na yung ating brick pattern. And then, finally, para sa pang-apat, we have the earth pattern. Press enter to repeat the command. Click nyo tong arrow. And then, ayun yung earth. Scale, 17. Enter. Click inside. Enter. And then, okay na tayo sa modification of hatch scale. Now, for the hatch color, so AR concrete pa rin.
pero ibahin natin yung kulay. So, hanapin natin yung architectural concrete. Ito. Change the color to yellow. Same scale. Ito yung ginamit natin dito sa taas. Ayan, pakita ko na lang. Same scale. 2. Enter. Click nyo dito. Enter. And then, press enter to repeat. Hatch. Tingnan natin yung architectural sand. Kulay green. Ito. Click. Enter. Press enter to repeat hatch. Brick. Cyan color. Ayan. And then, 10.24 scale. Click inside. Enter. And then finally, earth pattern. Scale is 17. Color is magenta. Click inside, enter. So ayan. So that's how you modify the hatch color. Now for the background color, yung architectural concrete natin, green, tama ba? Age, enter. So, i-adapt na lang natin tong nasa itaas. Yellow yung pinaka-primary and then green yung background. So, dito nyo makikita yon. So, para sa architectural concrete, ito, architectural concrete, scale of 2. Tapos, dito sa background, ito, background color, set natin sa green. So, dayan, dalawang kulay sila. So, click nyo dito. Enter. And then, press enter to repeat. AR sand. Green, yung primary. At cyan, yung boundary. Scale is 2 pa rin. So, medyo hindi siya kita, ano? Press enter to terminate. Kasi maliliit yung grain ng sand. So, baguhin natin yung pinaka-primary. Gawin natin, let's say, blue. Or red. Blue na lang, blue. Ayan. And then, press escape. Ayan, medyo pansinin na siya. And then, for the AR brick, age, enter. Primary is cyan. Secondary is magenta. Scale is 10.24. Brick pattern. Ayan. Click. Enter. And then for the earth pattern, enter to repeat the command. Primary is magenta. Secondary is yellow. Scale is 17. Enter. And then, earth pattern ito. Click, enter. So, ayan. If you want to use hatch patterns with background color, so you can use the examples na nasa screen. Now, how about the hatch angle? So, gamitin natin yung ANSI 31, age, enter. Click nyo to, and then punta kayo sa unahan, ANSI 31. Tapos, baguhin na lang natin yung scale into 25. Tama, 25, enter. Tapos, i-retain na lang natin yung kanyang color, or if you want, you can change the primary and the background. So, yung background, gagawin ko na lang siyang none, para makita natin yung changes dun sa angle niya. So, click nyo to. And then, press enter. And then, dito, lagyan natin ng angle of 45. So, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang talagang default orientation. Now, if I press enter to repeat the command, and then, lalagyan ko ng angle 45, enter. Tapos, kiklik ko dito. So, magbabago yung kanyang orientation.
and then press enter. Now, if ganyan din yung nagawa mo dito, hatch equals or hatch angle equal to 90, pero hindi mo nabago yung angle before you click. Halimbawa, H enter, pick internal point, ayan, halimbawa ganyan yung nagawa mo, enter. Pero ang 90 angle ang kailangan, i-click nyo lang to and then adjust nyo tong slider. Or maybe, i-type nyo yung value dito. 90, enter. So, ayan siya. Enter. So, either way po pwede. Now, for the angle of 135, H, enter. Baguhin ko yung angle dito. 135. Enter. So, ayan. Click. Enter. Now, for the hatch transparency, we have different values of transparency dito. H enter, gamit tayo ng earth pattern. Earth. Ito, earth. Ang earth natin kanina ay may scale na 17. Enter. Tapos, angle of 0. Baguhin natin yung angle niya. Enter. Tapos, try tayo ng ibang kulay. Let's say, dito. Mag-pick tayo dito. Let's say, itong medyo brown, ayan. Para siya mukhang lupa. So, AR Earth. Click. Wala tayong transparency. Ayan, 0. Enter. Enter to repeat. Lagyan natin ang transparency na 30. Enter. And then, click natin dito. Enter. Sa pang enter. To repeat. Transparency of 60. Enter. Click. Enter. And then, enter to repeat. Transparency equal to 90. Enter. And then, click inside. And then, click. Now, notice na papalabo yung pattern natin habang dinadagdagan natin yung value ng hatch transparency. Okay, so proceed tayo sa next section. User-defined and create separate hatches. So dito, we're going to use the user-defined pattern. H, enter. So dito sa may hatch type, click nyo yung user-defined. And then, nag-iisa lang naman yan, user, single. Click natin dito, baguhin natin yung kulay into, let's say, pwedeng green. Or pwedeng white, kung gusto nyo ng white. Diba? So, ayan. Tapos, yung transparency nga pala, back to 0. Ayan. Single, user-defined pattern. Click, enter. And then dito, gawin nating double. If you want to change the scale, so pwede kayo mag-increase ng halimbawa 200 or let's say 150. Yan. So okay lang yan. And then press escape, press enter or type H, enter. Yung ating user-defined para gawing double, ito double, click nyo tong properties and then click the double option, crosshatch. And then, click nyo dito. 100 yung scale. Gawin natin 150. Enter. Click inside and then press enter. And now, lagyan natin ng angle, 45 degrees. H, enter. Click the text box or text field. Type 45. Enter. Then, click dito. Enter. And then yung user, double 45, scale of 200. Okay. Enter to repeat. Scale, gawin natin 200. Enter. Angle 45. And then, make sure naka-double. So, click natin dyan. And then press enter. Now, they are all in separate hatches. Ayan.
So, pag kinlik mo yung kada hatch, separate hatches yan. Now, merong pagkakataon na pwede mo silang i-click ng sabay-sabay, and then, if you want to separate them, pupunta ka dito sa options, and then, i-click mo tong separate hatches. Now, since separated naman silang lahat, naka-gray out itong separate hatches dito. Okay, I'll press escape. Now, let's talk about the origin. So, we have user, and then double, and then 400 yung scale. Age, enter. Gagawin natin yung scale. Wala siyang angle. Tama ba? 0, enter. Now, for the origin, yung origin natin dito, ayan. Tingnan natin yung kanyang default. Okay? So, set origin, we have the bottom left, bottom right, top left, top right, and then center. Now, dito sa pang-anim, use current origin, pwede tayong mag-set none dito. Or kung ano man yung default na maabutan nyo. So, set natin dito, and then press enter. And then press enter to repeat. Now, if you try to set the origin to bottom left, so click nyo lang tong origin, and then click nyo tong bottom left, and then to, and then press enter. Now, ang ibig sabihin ng bottom left origin is dito mag-uumpisa yung hatch sa bottom left corner papunta dun sa top right. Okay, or mag-i-spread siya in all direction. Pwedeng pataas, pababa, or pa-diagonal. Basta dito siya mag-uumpisa. So, press enter to repeat hatch. Origin set to bottom right. Then click, enter. O, dito naman sa bottom right, nag-start siya dito. Mag-i-spread siya in all direction. Okay. Next. Age, enter. Top left. Set origin natin, top left, click, enter, enter to repeat, set origin, top right, click, enter, press enter to repeat, and then finally, ito yung madalas na ginagamit ng iba, center, click, enter. Now, saan ginagamit yung mga origins na yan? Now, if you are or if you encounter or experience dun sa finishing, sa tile setting, di ba? Or may kilala kayong tile setter, mas pipiliin nila yung may mas kakaunting seruho or yung hindi buong tiles na ilalagay. Kasi matrabaho yan kapag masyadong maraming hindi buong tiles na ilalagay, di ba? So, as a tile setter or estimator, mas pipiliin mo syempre yung mas kakaunti yung wastage. Diba? So, kung titingnan natin tong center, ayan, mas marami kang tiles na hindi buo dyan. Ayan, no? Buong palibot. Now, if you consider left, bottom, right, bottom left, bottom right, mas kakaunti yung seruho mo, di ba? So, dalawang side lang at least. So, kayo, pagka nag-estimate kayo, pwede nyo gamitin to as means of estimating number of tiles to be used. Then next, malapit na tayo. So, we have the system variables, OS options, and mirror hatch. Now, pagdating dito sa OS options, ang ibig lang sabihin nito, halimbawa, if you are creating line segment, for example, L enter, ito ay example ng hatch. Ayan. Tapos, I'll make sure naka-on yung aking F3. Ayan, object snap. Tapos, meron siyang endpoint, midpoint, snap. Ayan. Tapos, kung titingnan nyo, wala siyang nagdi-display dito na
endpoint dito sa hatch pattern. Ito, dito sa hatch pattern na to, at saka ito. Dito lang sa gitna, ayun, yung line segment, ayun. At saka dun sa dulo nung pinaka-object. Dun lang yung kanyang mga object snap. Wala dun sa mga pagitan. Kung nakikita nyo, tama ba? So, medyo i-off ko lang to. Ayan. So, wala dyan sa mga pagitan. Now, if I create hatch pattern na ANSI31 of hatch scale equal to 25. Pero bago yon, yung OS options muna. From 7, ang default value niya, gagawin ko siyang 0. So, try natin 0 enter. Now, if I use hatch, enter, and then ANSI, baguhin natin yung pattern. Ayan, ANSI 31. Scale of 25. So, tingnan natin dito. Ayan, first click natin. Tapos, dito, baguhin natin yung angle from 0 to 90 maybe. Try natin. 0. Enter muna. Terminate muna natin. Tapos dito, 90. Ayan. Enter. Now, if I type L for line, enter. Ayun. Napansin nyo? Meron na siyang mga object snap dun sa pattern natin. Ayan. O, dito. Ayun. May mga midpoint object snap. Tapos dito may mga intersection or even endpoint. Dito sa kabila, nagkaroon na rin. Ayun. Naapektuhan na rin to ng OS options because this is also a hatch pattern. Ayan. Kanina wala, di ba? Kung babalikan niyo yung video kanina. Okay, so yun yung ginagawa ng OS option. From default value of 7, gawin nyo siyang 0. Now, if you want to know the other values, I think 1, 2, and 4 lang yun. 1, 2, 4, at saka 0. Aside from 7. So, parang ganun. So, I'll press escape. Punta naman tayo dito sa mirror hatch. H, enter. So, yung ating pattern, ganun pa rin. Angle is 25. So, dito, click. Enter. Now, if you want to mirror this, MI, enter, select the hatch, enter, click, and then click, no. So, ganyan na mag-a-appear kapag minirror nyo. Which is, hindi kaparehas nitong nakikita nyo sa kaliwa, di ba? So, para ma-obtain natin to, gagamitin natin yung mirror hatch system variable. So, paano yun? I-delete ko muna to, and then, I'll type mirror hatch, enter. So, enter a value or new value for mirror hatch. Type natin is 1, enter. Now, let us try mirroring. MI, enter. Select, enter. Click nyo to. Ayun. So, nakuha na natin yung desired output, di ba? Click nyo dito, press no, or choose no, and then, ayan na. Nakuha na natin yung desired output natin. So, that is the OS options and mirror hatch system variable. Now, for the match properties natin, we have the associative and non-associative boundaries. So, gamitin natin yung gravel pattern, hatch scale equal to 25. Pwede tayong mag-copy nito. CO, enter. Hindi ko pala nalagyan before. Click. Copy. Yan. So, hanggang dito na lang siguro. Ayan. Enter. So, match properties and associative boundaries. Halimbawa, gravel hatch scale equal to 25. H, enter.
pero ang nagamit mo ay ANSI 31, scale of 25. Halimbawa, ayan. Angle 90, wag na natin baguhin yung angle. Halimbawa, dito. Ayan, pinagsunod ko ha. Ayan, pinagsunod ko. Enter. So, isang hatch pattern sila pag dalawang beses mo silang kinlik. Now, pwede natin gamitin dito yung nasa options and then separate hatches. Ayun. I'll press escape. And then, gamitin natin yung match properties, MA. Enter. Select source. Halimbawa, ito, source. Click nyo to. At tapos, ito. Press enter. So, ayun na. Diba? So, yun yung match properties. Now, ano naman yung tinatawag na associative and non-associative boundaries? Ganito yon. If you select the boundary ng nasa kaliwa, and then medyo hatakin mo yung either yung vertex or yung midpoint, ayan. Halimbawa, mag-add ka ng vertex. Click mo dito. Ito yung associative boundaries. Sumusunod yung hatch pattern natin depende dun sa shape ng boundary niya. Ayan. So, I'll press escape. Now, for non-associative boundaries, select natin itong boundary, mag-add tayo ng vertex. So, hanggang dyan lang siya. Now, paano gagawing associative and non-associative boundaries? I'll press escape. Bago kayo gumawa ng hatch, di-delete ko lang to ha. Delete. And then, gamit tayo ng hatch pattern na gravel. Look for gravel. Gravel. Ito. Ayan, gravel. Tapos, ang scale ay 25. Sige. Bago kayo mag-click dito, tingnan nyo tong nasa options panel. Ayun, naka-highlight yung associative, which means, lahat ng gagawin yung hatches ay associative hatches or meron siyang associative boundaries. Now, if you click this to gray out or to deselect, lahat ng gagawin nyo from now on ay non-associative hatches or boundaries. Click natin and then click ko to. Tapos click ko to. Enter. Napagsunod pala natin ano. So, I assume na associative boundary sila. Kasi yun yung huli kong sinelect. Ayun, tama. Associative. Okay. Parehas. Ayun. Okay, just be careful dun sa paggamit ng associative and non-associative boundaries and yung pagsaselect ng object multiple times. Kung ayaw nyo nang magkasama yung hatches, iselect nyo separately or i-terminate nyo yung command pag na-select nyo na isa. Ngayon, kung gusto nyo namang later na mag-separate ng hatch, diba? So, gamitin nyo yung hatch or separate hatches option dun sa hatch creation boundary or hatch creation panel ito. Separate hatches. Pwede nyo gamitin yan. Okay? So, dito na tayo sa second to the last. We have the hatch islands. Kinokontrol siya ng HP or hatch pattern island detection system variable. So, tingnan natin itong HPIS equal to 1. HPIS. Yan. Currently, naka 0. So, unahin natin yung 1. Enter. And then, try age. Enter. Gamit na lang tayo dito ng solid pattern. And then, pili tayo ng kulay. Halimbawa, ito, green. Ayan, green. So, i-click lang natin dito. Gagamit lang tayo ng pick points. Ito. So, click nyo to. Enter. So, that is the HPIS equal to 1 or HP island detection equal to 1. Now, if I type HPIS equal to 0, enter,
And then age enter para sa hatch. Tapos pick points pa rin tayo. Pag kinlik mo dito, yun ang mangyayari. Enter. So, kung gusto mong ganyan yung hatches mo, set the HPIS equal to 0. Now, if you set the HPIS equal to 2, by the way, itong mga tawag dito ay, ito yung outer, ito yung normal, ito yung ignore. Makikita nyo rin yan sa contextual tab ng hatch creation. HPIS, enter. Set to number 2, enter. Age, enter. At pakita ko lang, nandito yon. Ayun, naka-ignore siya ngayon. So, kung ayaw nyo mag-type ng HPIS, just click the drop down to select normal, outer, or ignore. So, set natin sa ignore. Set natin dito. So, lahat ng object sa loob, i-ignore niya at ang i-hatch niya lang ay yung pinaka outer boundary. Or depende kung saan kayo nag-click. Diba? Enter. So, ganun. Kasi nag-click ako dito malapit sa outer boundary. Okay. So, yun yung HP Island Detection System Variable. Now, for the last part, we have the gradient. So, it fills an enclosed area or selected objects with a gradient fill. So, tingnan natin dito sa examples natin. So, we have the gradient hemispherical. So, if you select, so ito siya, hemispherical. And then, we have the inverse hemispherical. Click. Ito, inverse hemispherical. And then, for the gradient curved, ayan, gradient curved. Gradient inverse curved. Ayan. And then, for the hemispherical, lalagyan ng 45% transparency. Click nyo to. And then, ayun, 45%. Hindi ko na siya gagawin kasi same workflow lang siya katulad dun sa paglalagay ng hatch. Now, take note of the values dun kung may babaguhin sa transparency, sa angle, or even sa tint, di ba? So, mamaya papakita ko yung tint dito sa last two objects. I'll press escape. So, gradient, inverse hemispherical, 45-degree angle. Ayan. Escape. At sa tint, 0% tinted. So, kung kinlik nyo to, ayan, magkakaroon kayo ng tint or shade. Ayan, 0%. Now, para sa last part, click nyo to. Ayan yung tint ninyo, naka-highlight. Pagka kasi hindi naka-highlight yan, hindi nyo ma-access yung pagiging tinted nung gradient ninyo. So, halimbawa, dito sa una, I'll press escape. So, hindi siya naka-highlight dito, yun, yung tint niya. So, wala siyang tint. Yung naunang 6. Yung last 2, yun lang ang tinted. So, I'll press escape and then, may kasunod pa ba? Wala na. And that concludes our chapter 5. See you on chapter 6, all about dimensions, on dimension style and editing dimensions. Okay, goodbye.